Ang una niyang naramdaman ay ang liwanag, nakakasilaw. Tila ba libu-libong bituin ang sapilitang ibinaba mula sa langit at ikinulong sa loob ng isang mansyon. Sumunod ang tunog, isang alon ng tawanan, pinaghalong tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan at ang marahan ngunit mapagmataas na himig ng isang violin. Napapikit si Alisa sa isang iglap, para siyang isang munting bangkang papel na sinubukang tumawid sa isang karagatan ng mga naglalakihang yate. Bawat babaeng madaanan niya ay nababalutan ng diamante. Bawat lalaki ay may suot na relos na mas mahal pa sa lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pabango at kapangyarihan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang mumurahing clutch bag. Ito na ba yon? Ang paraisong pinapangarap ni Daniel para sa kanila? Bakit parang impyerno ang pakiramdam? Ngayong gabi, Alisa, pangako magbabago ang lahat. Bulong ng alaala ng boses ni Daniel sa kanyang isipan. Iyon ang pangakong pinanghahawakan niya. Ang huling pag-asa. Kanina lang, sa harap ng salamin sa kanyang maliit na inuupahang apartment, iba ang tibok ng puso niya. Mayroong kaba, ngunit mayroon ding pananabik. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang suot niyang bestida ay simple lang. Isang kulay krema na tela na bumabagay sa kanyang kayumangging balat. Walang kumikinang na bato, walang magarbong burda. Ito mismo ang pinili niya. Isang bagay na hindi sisigaw ng atensyon. Isang bagay na hindi magbibigay ng dahilan kay Doña Miranda, ang ina ni Daniel, para muli siyang pagtaasan ng kilay. Ngunit hinaplos niya ang isang maliit na bahagi sa laylayan ng damit. May isang halos hindi makitang sinulid na ginto na nakatahi roon, isang lihim na detalye na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang paalala ng ibang mundo. Ngunit isinantabi niya ang isiping iyon. Ngayong gabi, siya si Alisa. Ang simpleng si Alisa na minahal ni Daniel. Naalala niya ang gabing nag-propose ito sa kanya. Hindi iyon sa isang magarbong restaurant, hindi rin sa ilalim ng buwan sa isang mamahaling beach resort. Nasa isang simpleng kainan lang sila sa kanto. Kumakain ang paborito nilang isaw habang nagtatawanan. Ang ilaw lang nila ay ang nagkikislapang mga poste sa kahabaan ng EDSA. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan, sa gitna ng usok at ingay ng mga sasakyan. Inilabas nito ang isang singsing. Hindi yon diamante. Isa lang itong simpleng silver band na may maliit na batong kumikinang. Alisa Montoya, sabi ni Daniel, nanginginig ang boses ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko maipapangako sa iyo ang lahat ng karangyaan sa mundo, pero ipinapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Pakasalan mo ako. Umiyak siya noon. Hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa naramdaman niyang kaligtasan. Sa mga mata ni Daniel, nakita niya ang kanyang sarili, hindi bilang anak ng kung sino, kundi bilang siya. Bilang si Alisa lang. Ang alaalang iyon ang naging sandata niya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang gabing ito. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa bukana ng malawak na bulwagan ng mga krus, ang alaala ay tila isang panaginip na unti-unting nilalamon ng katotohanan. Ang mga tingin, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang mga bulungan, kahit hindi niya maintindihan, ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nangungutya. Nilibot niya ang paningin, hinahanap ang pamilyar na mukha ni Daniel, ang kanyang ligtas na kanlungan sa gitna ng lahat ng ito. Ngunit hindi niya ito makita. Nag-iisa siya. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Bumibilis ang tibok ng puso niya na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang hakbang paatras ang gusto ng kanyang katawan. Tumakbo. Umalis. Pero hindi. Nandito na siya. Para kay Daniel. Para sa pag-ibig na pinaniniwalaan niyang kaya siyang iligtas. Huminga siya ng malalim, pinilit na itaas ang kanyang baba at naglakad papasok. Kasabay ng kanyang unang hakbang, ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay marahang nagsara sa kanyang likuran.
Ang tunog nito ay pinal, tila isang selyo sa kanyang kapalaran. Ang bawat sulok ng bulwagan ay isang entablado at pakiramdam ni Alisa ay siya ang nag-iisang manonood na walang imbitasyon. Ang dagat ng mga taong nakasuot ng itim at ginto ay gumagalaw na may perpektong kumpas. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang musika mula sa ibang mundo na hindi niya kailanman matututunang kantahin. Saan na si Daniel? Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Bawat segundong lumilipas na hindi niya ito nakikita ay parang isang oras ng pag-iisa. Ang pangakong binitiwan nito kanina ay tila isang buhangin na unti-unting tinatangay ng hangin ng pagdududa. At sa wakas, nakita niya ito. Nakatayo malapit sa isang malaking painting, kausap ang isang grupo ng mga matatandang lalaki na halatang makapangyarihan. Nagniningning si Daniel sa ilalim ng mga ilaw, suot ang kanyang itim na suit. Perpekto. Ngunit may kunot sa kanyang noo na hindi maalis, isang senyales ng tensyon na abot hanggang sa kinatatayuan ni Alisa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Alisa ang pananabik sa mga mata nito. Ang Daniel na minahal niya. Ngumiti ito, isang mabilis na ngiti ng pag-asa. Ngunit agad din itong napalitan ng pagkabalisa nang tumingin ito sa mga taong nasa paligid niya. Itinaas nito ang kamay, isang senyas na nagsasabing, "Sandali lang." Isang senyas na nagsasabing, maghintay siya. Kaya naghintay siya. Tumayo siya malapit sa isang haligi, pilit na ginagawang abala ang sarili sa pagtingin sa mga palamuti sa paligid. Ngunit naramdaman niya ang bawat tingin na dumadapo sa kanya. Ang paraan ng pagtaas ng kilay ng isang babae habang tinitingnan ang kanyang simpleng sapatos. Ang paraan ng pagtakip ng bibig ng isa pa habang may ibinubulong sa katabi. "Excuse me." Isang boses, malamig at matalas, ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Napalingon si Alisa at ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kanyang sikmura. Si Doña Miranda Cruz. Nakatayo ito sa kanyang harapan, parang isang reyna na yari sa yelo. Ang suot nitong alahas ay mas kumikinang pa kaysa sa mga chandelier sa itaas nila. Ang ngiti nito ay perpektong iginuhit, ngunit walang bahid ng anumang init. "Oh, nandito ka na pala," sabi ni Doña Miranda. Ang bawat salita ay may himig ng pagkukunwari. "Magandang gabi po, tita." Magalang na sagot ni Alisa, pilit nang ngumingiti. Tiningnan siya ni Doña Miranda mula ulo hanggang paa, at pakiramdam ni Alisa ay hinuhubaran siya ng tingin nito. Inilalantad ang lahat ng kanyang kahinaan. "Sana naman," patuloy ng matanda, habang inaayos ang isang diamanteng hikaw. "Ay nagdala ka ng sarili mong panyo. Alam mo na, baka matapunan ka, mahirap na." Ang mga salita ay tila isang payo, ngunit naramdaman ni Alisa ang tunay na kahulugan nito, isang insulto, isang paalala na hindi siya kabilang, isang babala. "Oo po, mag-iingat po ako." Iyon na lang ang naisagot niya. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngumiti ulit si Doña Miranda bago siya talikuran at lumakad palayo. Iniwan si Alisa na nakatayong mag-isa, mas lalong nag-iisa kaysa kanina. Sinubukan niyang hanapin ulit si Daniel, ngunit natabunan na ito ng mga panauhin. Pumunta na lang siya sa isang sulok, sa tabi ng isang mesa ng mga pagkain na hindi niya magawang galawin. Dito marahil ay hindi siya mapapansin, ngunit nagkamali siya. Isang grupo ng mga babaeng halos magkasing edad niya ang tumigil hindi kalayuan sa kanya. Hindi nila alam na naririnig sila ni Alisa. "Tingnan mo yung damit," sabi ng isa na may hawak na kopita ng champagne. "Parang galing ukay-ukay." "Kawawa naman si Daniel, nahulog sa isang ganyang klaseng babae," sagot ng isa pa. Isang matinis na tawa ang narinig ni Alisa. "Hindi yan nahulog, girl. Nabitag yan. Siya yung desperadang mga agaw. Di ba?"
Ang mga salita ay parang mga suntok sa sikmura. Napayuko si Alisa. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga kamay sa kanyang clutch bag. Gusto niyang umalis. Gusto niyang umiyak. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Nakikipaglaban sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Alisa! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Daniel. Napatingala siya. Puno ng pag-asa. Sa wakas, nandito na ito para iligtas siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Hindi nag-iisa si Daniel. May isang babaeng nakakapit sa braso nito. Matangkad, balingkinita ng katawan, at eleganteng-elegante sa kanyang itim na gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay pulang dugo. Mukha siyang isang ibon ng paraiso na naligaw sa isang koral ng mga ordinaryong manok. Siya ang perpekting larawan ng lahat ng bagay na hindi si Alisa. Lumapit sila at si Daniel mukhang hindi mapakali. Pilit ang nangiti nito habang pinipilit na maging natural ang lahat. Alisa, I want you to meet Katrina Lopez, sabi ni Daniel. Ang boses ay bahagyang formal. Anak siya ni Don Ricardo, isa sa pinakamalaking business partners ng pamilya. Bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Alisa. Business partners, iyon ang mahalaga. Inilahad ni Katrina ang kanyang kamay. Ang mga kuko nito ay mahahaba at kulay pula rin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring sulyap bago ngumiti. So ikaw pala si Alisa, sabi ni Katrina. Ang boses ay malambing ngunit may kakaibang talim. I've heard so little about you. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang little ay sinadya. Isang maliit na dagok na nagsasabing wala siyang halaga. Inabot ni Alisa ang kamay nito. Malambot at malamig. Nice to meet you, pilit niyang sabi. Sinusubukang panatilihin ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay naging mabigat at mahirap hingahan. Para kay Alisa, ang bawat ngiti ni Katrina ay isang patalim at ang bawat pilit na pagtawa ni Daniel ay isang pagtataksil. Hindi ka ba iinom, Alisa? Tanong ni Katrina. Itinaas ang kanyang kopita ng champagne na para bang isang tropeo. Oh, I forgot. Baka hindi ka sanay sa French champagne. It's an acquired taste, you know. Bago pa man makasagot si Alisa, sumingit na si Daniel. Umiinom si Alisa, sabi nito. Ngunit ang boses niya ay walang lakas. Hindi lang siguro siya nauuhaw ngayon. Ang pangako ni Daniel kanina, ngayong gabi, magbabago ang lahat, ay tila naging abo sa kanyang bibig. Ang pagbabagong nangyayari ay hindi ang pagbabagong inaasahan niya. Ito ay ang pagbabago niya mula sa isang babaeng puno ng pag-asa patungo sa isang estrangherong unti-unting nawawalan ng lugar. Biglang tumunog ang telepono ni Daniel. Isang formal na ringtone na para sa negosyo. Tiningnan niya ang screen at ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. Excuse me, sabi niya, nakatingin sa dalawa. This is very important. Si Mr. Tan ito mula sa Singapore. Babalik ako agad. Hinalikan niya si Katrina sa pisngi, isang kilos na naging natural at mabilis. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alisa at hinawakan lang ito sa balikat. Okay ka lang dito? Tanong niya. Ngunit bago pa man makatango si Alisa, nakatalikod na ito at naglalakad palayo. Ang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga. Iniwan siyang mag-isa, kasama ni Katrina. Ang matamis na ngiti ni Katrina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na pagtitig. Lumapit ito sa kanya. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay parang lason na kumakalat sa hangin. Alam mo, Alisa, simula ni Katrina, ang boses ay mahina na para lang silang dalawa ang makarinig. Hinahangaan ko ang katapangan mo to show up here wearing that. It takes a certain kind of confidence or maybe desperation. Hindi umimik si Alisa. Ang kanyang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan.
Pero hayaan mo akong bigyan ka ng isang payo. Patuloy ni Katrina, lumapit palalo. Kung ako sa'yo, alam ko na kung saan ang lugar ko. Isang payo. Ngunit narinig ito ni Alisa bilang isang utos, isang pagbabanta, isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng mundo ni Daniel. Bago pa man makahanap ng isasagot si Alisa, isang marahang tunog ng pagtamaam ng kutsara sa isang baso ang umalingaw sa buong bulwagan. Natahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay huminto. Ang musika ay tumigil. Lahat ng mata ay napunta sa isang maliit na entablado sa unahan. Doon, nakatayo si Doña Miranda. Hawak ang isang mikropono. Ang liwanag mula sa spotlight ay nagpaningning sa kanyang mga alahas. Ginagawa siyang sentro ng universo. Ladies and gentlemen, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ngumiti siya sa kanyang mga bisita. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Isang malaking karangalan na makasama kayong lahat ngayong gabi upang ipagdiwang ang tagumpay ng cruise shipping lines. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang gabing ito ay tungkol sa pamilya, sa legasya, at sa hinaharap. Patuloy niya. At sa pagsasalita ng hinaharap. Huminto siya. Hinayaang mabitin ang kanyang mga salita sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa gitna ng mga panauhin. Tila may hinahanap. Naramdaman ni Alisa ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Sabi ni Doña Miranda. Isang taong napaka-espesyal. Isang ilaw mula sa itaas ang biglang gumalaw. Iniwan nito si Doña Miranda at dahan-dahang naglakbay na para bang isang daliring naghahanap ng ituturo. Dinaanan nito ang mga mukha ng mga kilalang panauhin. Bawat isa ay nagtataka kung sino ang mapipili. At pagkatapos, huminto ito, direktang nakatutok sa kanya. Nasilaw si Alisa. Ang init ng ilaw ay naramdaman niya sa kanyang balat. Bigla, ang malawak na bulwagan ay naglaho. Tanging siya at ang nakakabulag na liwanag na lang ang naroon. Ang lahat ng tunog ay naging isang mahinang ugong. Narinig niya ang boses ni Doña Miranda na muling umalingaw-ngaw, puno ng sarkasmo na hindi maitatago. Isang babaeng nagpapatunay na ang pag-ibig daw ay bulag. Isang alon ng mga bulungan at mahinang tawanan ang sumunod. At pagkatapos ay dumating ang tanong. Isang tanong na binitiwan sa harap ng daan-daang tao. Isang tanong na idinisenyo para wasakin siya. Pakisabi nga sa amin, Iha, sabi ni Doña Miranda. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ano ang pakiramdam na maging isang palamunin? Ang tanong ay binitiwan sa hangin. Ano ang pakiramdam na maging isang palamunin? Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isipan ni Alisa. Ngunit ang kanyang bibig ay ayaw bumuka. Ang kanyang dila ay parang isang pirasong bato. Ang spotlight ay hindi lang isang ilaw. Ito ay isang pisikal na bigat na pumipipi sa kanya. Naglalantad sa bawat hibla ng kanyang pagkatao sa harap ng mga mapanghusgang mata. Isang alon ng halakhakan ang nagsimulang umakyat mula sa mga panauhin. Noong una ay pabulong lang, pagkatapos ay naging isang hayagang pagtawa, isang tunog na malupit at walang awa. Ipinagpatuloy ni Doña Miranda ang kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Huwag niyo siyang pagtawanan, sabi nito sa mikropono, kahit na ang kanyang mga mata ay nangungutya. Isang simpleng dalaga lamang siya na may malaking pangarap. Isang babaeng walang-wala na nagawang maakit ang aking nag-iisang anak. Hindi ba't yan ay isang kwento ng determinasyon? Ang bawat salita ay isang sampal, bawat papuri ay isang insulto. Pinipinta siya ni Doña Miranda bilang isang manggagamit, isang ahas na pumasok sa kanilang paraiso. Ang mga mata ni Alisa ay nagsimulang maghanap, desperadong naghahanap ng isang kakampi.
isang tagapagligtas. Si Daniel. Nasaan si Daniel? Nakita niya ito. Hindi kalayuan sa entablado. Nakatayo. Nakayuko. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Nakatingin ito sa sahig na gawa sa marmol, na para bang ang pinakakawili-wiling bagay sa buong mundo ay ang refleksyon ng kanyang mamahaling sapatos. Hindi siya nito tinitingnan. Hindi siya nito kayang tingnan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Alisa. Ang katahimikan ni Daniel ay ang kanyang sagot. Ang kanyang pagyuko ay ang kanyang pagpili. Biglang may kaguluhan sa kanyang gilid. Isang waiter na may dalang tray ng mga kopita ng red wine ang tila natisod. Isang babae, pinsan ni Daniel na minsan nang nagtaray sa kanya, ang bumangga rito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang malamig, malagkit na likido ay bumuhos sa kanyang dibdib. Ang pulang mantsa ay mabilis na kumalat sa kanyang kremang bestida na parang isang sugat na biglang bumuka. "Ay, sorry!" Sigaw ng babae. Ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ilang bisita ang lumapit. Nagkukunwaring tumutulong. "Diyos ko, iha! Punasan natin yan!" Isang kamay ang humila sa tela ng kanyang damit. Hawak ang isang panyo. Ngunit ang paghila ay masyadong malakas. Masyadong sinadya. Isang tunog. Ang tunog ng napupunit na tela. Matinis at pinal. Napatingin si Alisa pababa. May malaking punit ngayon sa kanyang bestida, mula sa balikat pababa. Inilalantad ang balat sa ilalim nito. Ang tawanan ay lalong lumakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae na kilalang fashion designer ang napatingin sa napunit na tela. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ang halos hindi makitang sinulid na ginto sa tahi. "Imposible," bulong niya sa katabi. Iyan ay isang Montoya original. Ngunit walang nakarinig sa kanya. Ang kanilang atensyon ay nasa babaeng nasa gitna ng kahihiyan. Ang mga mata ni Alisa ay muling bumalik kay Daniel. Nagmamakaawa, nagtatanong, "Bakit? Ipagtanggol mo ako. Sabihin mong hindi ito totoo. Gawin mo ang isang bagay." Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Alisa ang lahat doon. Ang awa, ang pagkakasala, ang hiya. Pero wala siyang nakitang pagmamahal. Wala siyang nakitang galit para sa kanya. Wala siyang nakitang tapang. Ang nakita niya ay ang mga mata ng isang estranghero. At sa sandaling iyon, hindi ang mga tawa o ang mantsa sa kanyang damit ang pumatay sa kanya, kundi ang katahimikan ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay naging parang sinulid. Ang mga tunog sa paligid niya ay naging isang nakabibinging ugong. Ang mga kumikinang na ilaw ay lumabo. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang clutch bag ay bumagsak at ang kanyang luma, ngunit iningatang cellphone ay gumulong palayo sa sahig. Itinulak ng isang paang dumaan. Narinig niya ang huling alon ng tawanan bago siya lamunin ng kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kadilimang yon, sa pusod ng kanyang kawalan ng pag-asa, may narinig siyang isang tunog. Hindi ito tawa, hindi ito bulungan. Ito ay isang dagundong. Mahina sa simula, isang panginginig na naramdaman niya mula sa sahig na marmol. Gumagapang sa kanyang mga kamay, lumalakas. Isang tunog na hindi pamilyar sa lugar na yon. Isang tunog na hindi kabilang sa himig ng violin o sa kalansing ng mga kopita. Ang mga tawa sa paligid ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Ang mga bulungan ay naging mga tanong. Ano yon? Saan nanggagaling yon? Ang dagundong ay naging isang malakas na pagaspas. Isang tunog ng hangin na sa pilitang pinapaikot, humahampas sa mga bintanang salamin ng mansyon. Napatingin ang lahat sa labas, patungo sa malawak na hardin. Ang kanilang pagkatuwa sa kahihiya-hiya ni Alisa ay agad na naglaho, napalitan ng pagkagulat. Mula sa madilim na kalangitan,
Isang dambuhalang ibong bakal ang bumababa. Isang itim na helicopter. Walang anumang marka. Ang mga ilaw nito ay sumisilat sa gitna ng gabi. Ang malakas na hangin mula sa ilisin nito ay yumuyuko sa mga mamahaling halaman at nagpapalipad sa mga tissue sa mga mesa. Ang party ay natigil. Ang lahat ay napako sa kanilang kinatatayuan, nakatingin sa hindi inaasahang bisita. Marahan at may perpektong kontrol, lumapag ang helicopter sa gitna mismo ng hardin ng mga cruise. Sa isang saglit, tanging ang humihinang ugong na lang ng makina ang maririnig. Bumukas ang pinto nito. Isang makintab na sapatos na gawa sa balat ang unang lumabas. Sumunod ang isang lalaking nakatayo ng tuwid at may awtoridad. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit na tila mas madilim pa kaysa sa gabi. May mga pilak na hibla ng buhok sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang tindig ay matatag na parang isang bundok. Sa kanyang likuran, dalawang lalaking nakasuot din ng itimang bumaba at tahimik na nakabantay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Sinuyod nito ang mga naguguluhang mukha ng mga bisita, ang magarbong palamuti, ang marangyang handaan, at pagkatapos, huminto ang kanyang mga mata. Nakita niya si Alisa, nakita niya ang kanyang anak na babae, nakaluhod sa sahig, balot ng kahihiyan, ang damit ay may mantsa ng alak at punit. Sa isang iglap, ang kalmadong mukha ng lalaki ay nagbago. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malamig, ay biglang namula. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang nag-aalab na galit na kayang sunugin ang buong lugar. Hindi siya tumakbo, naglakad siya. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat hakbang niya ay isang babala. Ang mga bisita ay tila mga alon na humahawi upang bigyan siya ng daan. Walang nangahas na humarang, walang nangahas na magsalita. Nilagpasan niya si Doña Miranda na parang hindi ito nakita. Nilagpasan niya si Daniel na nanigas sa kinatatayuan. Ang muka ay putlang-putla na parang papel. Diretso siyang naglakad patungo kay Alisa. Nang makarating siya sa harapan nito, marahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana. Lumuhod siya sa isang tuhod, hindi alintana ang mamahaling tela na madudumihan sa sahig, at maingat na ipinatong ang Amerikana sa mga balikat ng kanyang nanginginig na anak. Itinago nito ang punit sa damit. Ikinubli nito ang mantsa. Ibinigay nito ang init sa gitna ng nagyayelong kahihiyan. Itinayo niya si Alisa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang kamay na nagsasabing, "Nandito na ako." Pagkatapos, at saka lamang siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay Doña Miranda Cruz, na ngayon ay nakatayo na may halong pagtataka at pagkalito sa kanyang mukha. Ang buong bulwagan ay nasa isang nakabibinging katahimikan. Ang boses ng lalaki ay lumabas, hindi pa sigaw, ngunit mababa, malamig, at tumatagos sa buto. "Geng Cruz," sabi ni Don Mateo Montoya, "sa tingin ko ay may pinag-uusapan kayo tungkol sa anak ko." Ang pangalang Montoya ay dumaan sa bulwagan na parang isang malamig na hihipip ng hangin sa gitna ng tag-init. Isang pangalan na kilala ng lahat, ngunit hindi nila inaasahang maririnig sa gabing iyon. Isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan. Ang mukha ni Doña Miranda, na kanina lang ay puno ng pagmamataas, ay biglang nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ng marami sa kanya: pagkalito. "Montoya?" ulit niya, na para bang hindi niya narinig ng tama. Tumingin siya mula sa marangal na mukha ni Don Mateo patungo sa namumugtong mga mata ni Alisa. "Anong ibig mong sabihin, anak mo?" Hindi sumagot si Don Mateo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumipat, naghahanap, at natagpuan si Daniel. Si Daniel, na kanina pa nakatayo na parang isang estatwa, ay biglang naramdaman ang bigat ng tingin ni Don Mateo. Pakiramdam niya ay
Mas mabigat pa yon kaysa sa tingin ng lahat ng bisita na pinagsama-sama. Isang tingin na hindi nagtatanong, kundi humahatol. Nagsimulang maglakad si Daniel. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. "Sir, Don Mateo." Nauutal niyang sabi. "Hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi po namin, hindi ko po alam." "Hindi mo alam?" Ang boses ni Don Mateo ay nanatiling kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay lalong tumindi. "Hindi mo alam na ang babaeng hinayaan mong yurakan sa harap ng lahat ay ang taong pinaghirapan kong protektahan sa buong buhay niya." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanilang isipan. Ang babaeng simple, ang damit na may lihim na tahi, ang helicopter, ang pagdating ni Don Mateo Montoya. Ang babaeng tinawag nilang palamunin ay ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking yaman sa buong Asya. Ang mukha ni Doña Miranda ay nag-iba ng kulay. Mula sa pagkalito, ito ay naging putlang-putla na parang kandila. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mundo, na binuo sa pundasyon ng pangalan, yaman at koneksyon, ay nagsimulang gumuho sa kanyang harapan. Para sa mga hindi nakakakilala, nagsalita muli si Don Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong silid. Tinitingnan ang bawat muka na kanina lang ay tumatawa. "Ako si Mateo Montoya at ito si Alisa, ang nag-iisa kong anak at tagapagmana." Ang deklarasyon ay isang bombang sumabog sa gitna nila. Ang mga taong kanina'y nangungutya ay napayuko. Iniiwasan ng tingin ni Don Mateo. Ang babaeng tumapon ng alak at pumunit sa damit ni Alisa ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Hinawakan ni Don Mateo ang braso ni Alisa. "Uuwi na tayo, anak." Ngunit bago sila tumalikod, huminto siya. Muli niyang hinarap ang mga krus. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kilos ay simple lang, ngunit sa mga sandaling iyon, ang telepono sa kanyang kamay ay mukhang mas makapangyarihan kaysa sa isang espada. "Miguel," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malinaw at formal. "I-pull out mo lahat ng investments natin sa cruise shipping lines. Yes, lahat. I want it done within the hour." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Tito Mateo, pakiusap." Hindi siya pinansin ni Don Mateo. Nagdial siyang muli. "Chairman Tan," sabi niya sa sumunod na kausap. "Mateo here. I'm calling about the joint venture with the Cruz family. It's off. Consider our partnership terminated, effective immediately." Isang tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Doña Miranda, na hindi na kinaya ang bigat ng mga nangyayari, ay napahawak sa isang silya para suportahan ang sarili. Sa gitna ng lahat ng yon, tumunog ang telepono ng isang matabang lalaki sa di kalayuan. Ang presidente ng pinakamalaking bangko sa bansa at isa sa mga pangunahing nagpapautang sa mga krus. Kinakabahan niyang sinagot ang tawag. Habang nakikinig, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Doña Miranda na may takot sa kanyang mga mata. "Miranda," sabi niya, nanginginig ang boses. "Ang ating credit line. Kinansela na. Tapos na tayo. We're ruined." Ang ingay sa paligid ay unti-unting naging isang malayong ugong sa pandinig ni Alisa. Ang mga mukha ng mga taong nag-uusap at nagmamadaling umalis ay lumabo. Ang tanging malinaw lang ay ang bigat ng Amerikana ng kanyang ama sa kanyang mga balikat at ang init ng kamay nito na nakahawak sa kanyang braso. Narito na ang kaligtasan, panahon na para umalis. Ngunit bago pa man sila makahakbang, isang desperadong sigaw ang pumunit sa hangin. "Alisa!" Napahinto sila. Lumingon si Alisa
Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa isang huling natitirang piraso ng nakaraan na humihila sa kanya. Si Daniel, nakasalampak ito ngayon sa sahig, gumagapang palapit sa kanya na parang isang pulubi. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo na. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot-lukot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Wala nang natirang bakas ng prinsipe na minahal niya. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang duwag na nawalan ng kaharian. "Alisa, mahal kita," sabi nito. Ang bawat salita ay basag at puno ng pagsisisi. Hinawakan nito ang laylayan ng damit ni Alisa. "Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako." Hindi umimik si Alisa. Tiningnan niya lang ito. Wala siyang maramdamang galit. Wala ring awa. Tanging isang malawak at malalim na kawalan. Ang lalaking ito, na hinayaan siyang masaktan, ay humihingi ngayon ng kapatawaran na para bang kaya nitong burahin ang lahat. "Hindi ko sinasadya." Pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang mga hikbi ay lalong lumalakas. "Natakot ako, Alisa. Natakot ako sa mommy, sa lahat ng ito. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw lang." Ang mga salitang "mahal kita" na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong ingay na wala ng kahulugan. Biglang may naramdaman siyang kirot sa kanyang kamay. Napatingin siya pababa. Sa pagmamadaling tumayo kanina sa tulong ng kanyang ama, hindi niya namalayan na nagkaroon pala siya ng maliit na galos sa palad dahil sa pagkasubsob sa sahig. Isang manipis na linya ng dugo ang lumabas mula rito. Ang kanyang paningin ay napunta sa kanyang kaliwang kamay, sa simpleng silver na singsing na ibinigay sa kanya ni Daniel sa gitna ng usok at ingay ng EDSA. Ang simbolo ng kanilang simpleng pag-ibig, ang simbolo ng isang pangakong sinira. Dahan-dahan, gamit ang kanyang kanang kamay, sinimulan niyang hubarin ang singsing. Anong ginagawa mo?" tanong ni Daniel. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Ang singsing ay medyo masikip. Habang pilit niya itong tinatanggal, ang metal ay sumagi sa kanyang sariwang sugat. Isang maliit na patak ng dugo ang kumapit sa kumikinang na pilak. Nang sa wakas ay natanggal niya ito, tiningnan niya ang singsing na nasa kanyang palad. Isang simpleng singsing na may bahid ng kanyang dugo. Isang perpektong simbolo para sa kanilang nasirang pag-ibig. Isang bagay na dating dalisay, ngunit ngayon ay minarkahan na ng sakit at pagdurugo. Lumuhod si Alisa sa harap ni Daniel. Inabot niya ang nanginginig na kamay nito at binuksan ang palad nito. Marahan niyang inilagay doon ang singsing. "Sana mahanap mo ang hinahanap mo, Daniel," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang emosyon at pinal. "Pero hindi na ako iyon." Tumayo siya. Hindi na niya ito muling tiningnan. Tumalikod siya. Isinukbit ang kanyang braso sa braso ng kanyang ama at nagsimulang maglakad palayo. Ang mga desperadong sigaw ni Daniel sa kanyang likuran, ang mga hikbi ni Doña Miranda, ang naguguluhang bulungan ng mga tao. Lahat ng yon ay naging bahagi na lang ng isang malayong ingay. Naglakad siya ng diretso patungo sa bukas na pinto ng mansyon, patungo sa naghihintay na helicopter, patungo sa isang bagong buhay. At hindi siya lumingon kahit minsan. 3 buwan na ang lumipas. Sa ika-40 palapag ng Montoya Tower, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. 20 pares ng mata ang nakatutok sa babaeng nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang buhok, na dati mahaba, ay hanggang balikat na lang ngayon, isang modernong gupit na nagpapatingkad sa kanyang matatag na panga. Nakasuot siya ng isang navy blue na blazer at puting silk na blusa. Simple, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Ito ang bagong Alisa Montoya. "With all due respect, Ma'am Alisa,"
Nagsalita si Mr. Salcedo, isang matandang miyembro ng board na halatang hindi pa rin sanay sa kanyang presensya. Ang proposal na ito ay masyadong agresibo. Ang pagpasok sa digital banking ay isang malaking sugal. Ang Cruz Banking Corporation. Huminto ito nang mapansin ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagdala ng panandaliang tensyon sa silid. Ngunit hindi natinag si Alisa. Mr. Salcedo, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Ang Cruz Banking Corporation ay isang paalala kung ano ang nangyayari kapag ang isang kumpanya ay tumigil sa pag-innovate. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa isang gabi lang. It was a slow decline, masked by a powerful name. Itinuro niya ang malaking screen sa kanyang likuran kung saan nakalagay ang mga graph at numero. Ayon sa market analysis natin, 60% ng mga bagong account sa nakaraang taon ay binuksan online. The future is not coming, sir. It's already here. Ang tanong lang ay, kung sasabay tayo o magpapaiwan tulad nila. Natahimik si Mr. Salcedo. Ang buong board ay napatingin sa mga datos. Walang maibato sa kanyang lohika. Sa kabilang dulo ng mesa, nakita ni Alisa ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng kanyang ama. Hindi ito isang nangiti ng isang CEO, kundi isang nangiti ng isang mapagmalaking ama. Kinahapunan, dinala siya ng kanyang mga paa sa paboritong lugar ng kanyang ama, isang pribadong dalampasigan sa Batangas. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at hinayaan ang buhangin na pumasok sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hinayaan niyang haplusin ng hangin na may amoy alat ang kanyang mukha. Dito, malayo sa mga boardroom at mga numero, nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Ang sakit ay nandoon pa rin. Hindi na ito isang bukas na sugat, kundi isang pilat na. Isang paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang naging katatagan. Sa loob ng 3 buwan, natutunan niyang patawarin ang sarili sa pagiging bulag, sa pagbibigay ng labis, sa pagkalimot sa sarili niyang halaga. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa kanyang tabi. Magaling ang ginawa mo kanina, sabi ni Don Mateo, nakatingin din sa karagatan. Natututo pa lang po ako, sagot ni Alisa. Tumahimik sila ng ilang sandali. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. Alam mo anak, basag ni Don Mateo sa katahimikan. Maraming beses mo na akong ginawang proud. Noong nagtapos ka bilang cum laude, noong nanalo ka sa mga kompetisyon. Pero alam mo ba kung kailan ako pinaka naging proud sa'yo? Tumingin sa kanya si Alisa. Noong gabing iyon, sabi ng kanyang ama. Noong gabing tinalikuran mo siya at pinili mo ang sarili mo. Iyon ang sandaling nakita ko, hindi lang ang aking tagapagmana, kundi ang isang reyna. Naramdaman ni Alisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Hinayaan kitang mamuhay ng simple dahil gusto kong mahanap mo ang isang bagay na totoo. Dagdag pa nito. Walang masama sa paghahanap na yon, Alisa. Ang mahalaga ay natutunan mo ang pinakamahalagang aral, ang pagmamahal sa sarili, ang pundasyon ng lahat. Niyakap ni Alisa ang kanyang ama. Sa mga bisig nito, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap sa maling tao. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina sa Montoya Tower. Uupo na sana siya para tapusin ang ilang papeles nang may mapansin siyang isang bagong email sa kanyang computer. Hindi ito galing sa isang contact sa kumpanya. Ang address ay isang random na kombinasyon ng mga letra at numero. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang subject. Isang maikli, ngunit nakakaintrigang parirala. Isang pagkakataon na pahinto siya. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa mouse. Nag-aalinlangan kung bubuksan ba niya ito o hindi. Isang bahagi niya ang nagsasabing, baka isa lang itong spam. Ngunit isang mas malakas na kutob ang nagsasabing, may iba pa itong kahulugan. Huminga siya ng malalim at nag-click. Ang amoy ng luma at medyo maalinsangang hangin
ang unang bumati sa paggising ni Daniel Cruz araw-araw. Wala na ang amoy ng sariwang kape na tinimpla ng katulong o ang simoy ng hangin mula sa malawak na hardin. Ang tanging naroon ay ang bigat ng katahimikan sa loob ng kanilang maliit na inuupahang apartment sa isang gusaling halos walang natatanggap na sikat ng araw. Ang mansyon ay naibenta na. Ang mga kotse ay kinuha ng bangko. Ang pangalang Cruz na dati binabanggit ng may paggalang ay isa na ngayong kwentong kutsero tungkol sa bilis ng pagbagsak. Sa sala, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Miranda, na dati reyna sa kanyang palasyo, ay isa na lamang matandang babae na nakasuot ng lumat-kupas na duster. Ang kanyang mga alahas ay napalitan ng mga kunot sa noo at pait sa mga mata. Wala ka pa bang balak maghanap ng trabaho? Tanong nito, hindi man lang siya tinitingnan. Ang boses nito ay walang laman, kasing walang buhay ng mga halamang natuyo sa kanilang dating hardin. Naghahanap po ako, ma. Sagot ni Daniel, ang boses ay pagod. Naghahanap? Humarap ito sa kanya, at sa isang iglap, bumalik ang dati niyang talim. 3 buwan na, Daniel. 3 buwan na tayong nabubuhay sa kung anong natitira sa mga alahas ko. Ito ba ang buhay na ibinigay mo sa akin? Ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Hindi sumagot si Daniel. Sanay na siya. Araw-araw. Ito ang kanilang ritual, ang paninisi. Kung pinrotektahan mo lang sana ang pangalan natin. Sigaw nito. Tumatayo. Kung hindi ka lang nagpadala sa isang babaeng walang pinanggalingan, sana ay hindi tayo nagkakaganito. Kasalanan ko po, mahinang sabi ni Daniel. Ako ang may kasalanan ng lahat. Umiling si Doña Miranda, isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanya. Huli na ang lahat para dyan. Lumabas si Daniel ng apartment, hindi para takasan ang kanyang ina, kundi para harapin ang isa na namang araw ng pagtanggi. Nakatayo siya sa harap ng isang salaming pinto ng isang kumpanya. Inaayos ang kwelyo ng kanyang polo na ilang beses na niyang isinuot sa mga interview. "We're sorry, Mr. Cruz," sabi ng HR manager, isang babaeng mas bata sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa pangungutya. Ang posisyon ay napunan na. "But we'll keep your resume on file. We'll call you." Ang mga salitang yon, ang pamilyar na kasinungalingan, alam na niya. Sa sandaling makita nila ang apelyido niya, tapos na ang usapan. Ang pangalang Cruz ay isa ng lason sa mundo ng korporasyon. Naglakad siya palayo nang walang direksyon. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi na siya nag-abala pang sumilong. Hinayaan niyang basain siya ng malakas na ulan na para bang kaya nitong hugasan ang dumi ng kanyang pagkakasala. Sumilong siya sa isang maliit na newsstand sa kanto. Habang pinapagpag ang tubig sa kanyang buhok, isang pabalat ng magasin ang nagnakaw ng kanyang atensyon. Isang mukha, ang mukha na bumabagabag sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Si Alisa, nakangiti ito sa pabalat ng isang kilalang business magazine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maikli. Ang kanyang suot ay simple, ngunit elegante. Sa ilalim ng kanyang larawan ay may mga salitang nakasulat sa malalaking letra. Alisa Montoya, ang bagong mukha ng tagumpay. Napatitig si Daniel. Hindi siya makahinga. Ang babae sa larawan ay hindi na ang simpleng Alisa na minahal niya. Isa na itong higante, isang reyna. Ang babaeng winasak niya ay muling nabuo, mas matatag, mas maningning. Habang siya ay nanatiling durog. Ang lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit, lahat ng sana ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Ang ulan sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Tumalikod siya mula sa newsstand at naglakad palayo. Hindi na alintana ang ulan o ang mga taong nababangga niya.
Ang mga luha ay malaya ng tumutulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Umiyak siya, hindi dahil sa nawalang yaman, kundi dahil sa nawalang kaluluwa. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang madilim na silid, narinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang ina sa kabilang kwarto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay may isang papel at isang ballpen. Kinuha niya ito. May isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling bagay. Nagsimula siyang magsulat. Hindi isang liham ng pagmamakaawa. Hindi para humingi ng tawad dahil alam niyang wala na siyang karapatan. Ito ay isang liham ng pag-amin. Isang pagkukumpisal ng lahat ng kanyang kaduwagan, ng kanyang mga pag-aalinlangan, ng kanyang mga makasariling kalkulasyon. Isang paraan para sabihin ang huling katotohanan, hindi para gumaan ang pakiramdam niya, kundi dahil iyon ang nararapat sa babaeng sinaktan niya. Iyon na lang ang natitirang paraan para maibalik niya ang isang katiting na piraso ng kanyang nawalang dangal. Ang email na may subject na isang pagkakataon ay hindi spam. Ito ay mula sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga babaeng nakaranas ng abuso, emotional, pinansyal, at pisikal. Inaanyayahan si Alisa na maging isa sa kanilang mga pangunahing benefactor at tagapagsalita. Ang nagpadala ay isa sa mga babaeng nakakita sa nangyari sa kanya sa party ng mga cruise. Ang katatagan na ipinakita mo noong gabing iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa amin. Nakasulat sa isang bahagi ng email. Ang iyong kwento ay maaaring maging pag-asa para sa marami. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Alisa. Ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ang pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kahihiyan, ay maaari palang maging mitya ng liwanag para sa iba. Isang linggo ang lumipas. Nakatayo si Alisa sa harap ng isang salamin sa isang maliit na function room. Sa kanyang likuran, 20 babae na may iba't ibang edad at pinagmulan ng tahimik na nakikinig. Ito ang kanyang unang support group session bilang bagong ambassador ng organisasyon. Ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa atin, nagsimula si Alisa, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag, ay kailangan natin ng ibang tao para buuin tayo, na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis, na ang pag-ibig ay sakripisyo, kahit na ang isinasakripisyo na natin ay ang sarili nating pagkatao. Tumingin siya sa kanilang mga matang puno ng sakit, ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. Ang totoo, patuloy niya, ay buo na tayo bago pa man dumating ang kahit sino. Ang totoong pag-ibig ay hindi umaagaw ng ating liwanag para lang mas magniningning siya. Ang totoong pag-ibig ay hahawakan ng kamay mo at sasabihing, sabay tayong magniningning. Pagkatapos ng session, habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, isang staff ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang sobre. Ma'am Alisa, may nag-iwan po nito sa baba kanina. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng papel na sulat kamay. Kinilala niya ang sulat. Si Daniel. Umupo siya sa isang sulok at sinimulang basahin ito. Ito ang pagkukumpisal na isinulat ni Daniel. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Inamin nito ang lahat. Ang kanyang takot, ang kanyang pagiging makasarili, ang katotohanang may isang bahagi sa kanya na nakalkula ang potensyal na koneksyon ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Alisa. Habang nagbabasa si Alisa, wala siyang naramdamang galit, wala ring pananabik o awa. Tanging isang tahimik na kalungkutan para sa lalaking minsang nagpatibok ng kanyang puso. Naintindihan niya. At sa pag-intinding iyon, dumating ang huling yugto ng pagpapatawad. Patawad, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Hindi na niya kailangan ng liham na yon. Ang kwento nila ay tapos na.
Kinuha niya ang kanyang laptop, binuksan ang kanyang email, at walang pag-aalinlangang pinindot ang delete button sa email na may lamang scan copy ng sulat na ipinadala rin sa kanya. Pagkatapos, itinupin niya ang pisikal na sulat at itinapon sa basurahan. Ang nakaraan ay nasa nararapat na nitong lugar na, sa likuran. Kinagabihan, nakatayo si Alisa sa malawak na balkonahe ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod ng Maynila. Ang libo-libong ilaw ay kumikinang na parang mga hiyas na isinaboy sa isang madilim na tela. Dati, tinitingnan niya ang mga ilaw na ito at nararamdaman ang pag-iisa. Nangangarap na may isang taong makakasama niyang pagmasdan ang mga ito. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang parehong tanawin, ang nararamdaman niya ay kapayapaan. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig para kumumpleto sa kanya. Dahil sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang buo siya. Buong buo. Ngumiti siya isang ngiti na para lang sa kanyang sarili. Isang ngiti ng kasiyahan. Isang ngiti ng isang babaeng nakilala ang tunay na halaga ng kanyang sarili. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo. "Alisa, kamusta ka na? Kape tayo minsan." Noon, marahil ay tatanggi siya, puno ng pag-iingat at takot. Ngunit ngayon, "Sure," sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at masaya. "Bukas, libre ako." Ibinaba niya ang tawag at muling humarap sa mga ilaw ng syudad. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Hindi isang kwento ng pag-ibig na hinahanap, kundi isang kwento ng buhay na malayang tinatanggap ang anumang darating. At sa pagkakataong ito, handa na siya